Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. It's me again. For today's video, maglalabas tayo ng Toyota Grandia GL. Yun ang kapalit ng Montero natin. Hinihintay ko lang yung friend ko na magandang loob. Pagdadrive na raw ako papunta sa casa. And yun, ilalabas natin yung all new Toyota Grandia GL na van. Okay? Stay tuned! Ito guys, magdadaldal muna tayo habang iniintay natin yung friend natin na dumating, yung aking sundo. Ihatid niya ako sa casa. Tulad ng nasabi ko nung last video, dun sa pagbenta natin ng Mitsubishi Montero, kaya natin dinispose yun kasi kailangan natin bumili ng mas malaking sasakyan. Kasi nga, lumalaki na yung family and kulang na ng space pagka nagbibiyahe. Yun ang pinaka main reason natin. And for the units issue, walang ka-issue yung Montero. Happy ako doon. Unfortunately, I need to let it go. Kasi nga, kailangan natin ng more space at naglalakihan na ang mga kids. So yun. Kaya ang napili ko naman is van kasi malaki, spacious, and lagi kaming nagbibiyahe from Manila to Baguio and back. And then pagka dumarating yung ibang family, pasyal-pasyal dito, pasyal doon, at least naisasakay mo na lahat, di ba? So, yun naman ang reason natin bakit tayo bumili ng van. And family car, basically. Ang in-order natin yung Toyota Grandia GL na automatic. Ayoko na ng manual. So, automatic, mas madali. Pero mo, sit back and relax. Tapos lalo pag may cruise control, ang daling i-drive sa highway. Kaya yun ang kinuha natin. Medyo excited na tayo para makita yung sasakyan. Yesterday, nandun kami para magbigay ng down payment. And today, full payment tayo and then iuwin natin yung sasakyan. Okay? Tara, hintayin natin itong sundo ko. Yan na ang ating sundo. Yeah. Alright, hello. Yan si paring Ramil. Yan din tayo sa Toyota Baguio. Ayan. Yan naman yung sundo ko. Yan, medyo excited tayong pumunta dun sa casa para ilabasan natin yung bagong van. And buti na lang itong si Boss Jeep nagpresenta para ihatid tayo doon. Bala ko dapat mag-bike, pero at least meron tayong friend na magdadala doon. So later on we'll see ano pwedeng gawin. Guys, nandito na tayo sa Toyota Baguio. Papark lang tayo. Gora na. Pasok na tayo guys. Yan. Yan, nandito na tayo. Waiting lang muna. A few moments later. And guys, after 2 hours, ito, nailabasan natin ito sa sakyan. Pauwi na tayo. Hindi na ako nakapag-vlog doon kasi ito, lubat na ako. 4% na lang. So, discuss ko na lang further siguro yung van. Ito, pauwi na tayo. Matagal yung yung paglabas kasi merong discussion ng warranty and operation ng sasakyan. And also, yung policy ng insurance. So, yun yung mga discussion including performance nung agent na nakausap natin kung okay daw, kamusta daw. So, it's parang survey. Yun. Yan. Ngayon, wala pa tayong pasero. Mag-isa tayo and pauwi pa lang. Ayan guys, nakakapanibago lang yung clearance. But all in all, maganda naman siya. Tahimik, smooth. Laki ng natin, ng window. Kita natin nasa labas. Ito yung front dash. And basic naman siya. Hindi naman masyado. Wala namang complicated na controls. And
familiar naman tayo dyan sa lahat mga nandyan. So may mga additional lang but very minimal. Ayan. Okay ba guys? Hello guys, good morning. Good morning. Pasensya na kayo nung meron tayong video nung naglabas tayo ng unit, ito yung ating Grandia sa Toyota, but hindi kumpleto yung video natin kasi nalobat tayo. Tapos wala namang nag-video sa akin sa loob ng Toyota. So ito itutuloy ko na lang. Doon naman sa loob ng Toyota, nag-product update sila sa akin. So 3 tao yung nakausap ko nung time na yun. Kaya medyo matagal bago nirelease tong sasakyan. Dumating tayo doon 3:30 PM. Nailabas ko yung unit 5:30. So medyo ginabi na tayo. And walang nag-video sa akin. Ang pinakita ko sa inyo is quick glimpse nung dinadrive ko. Nakakapanibago kung galing ka ng Montero tapos nag-van ka. Mas malaki talaga. Clearance wise malaki, but nung chinek ko yung yung length, yung haba ng Grandia versus sa haba ng pickup natin ng Strada, halos pareho yung haba. Yun nga lang, malapad siya. So guys, ang discussion na to is limited for this unit. Kung may mga features kayo na hindi ko na-discuss, probably hindi niya feature or hindi ko pa masyadong kilala itong van natin. Actually, this is my second na van. Yung dati kong van kasi way back 1999, yung 1998 model na Starex. Yun, hindi pa turbo yun. Nagre-rent naman din ako ng GL na yung flat nose. But this time around, ito na kasi yung bago, yung Minguso. Ito yung trip ko eh. Kaya ayan, at least nasa atin na ngayon. I-walk through ko kayo ng konti. So ang model na to is Toyota Grandia GL. Ito yung automatic. Automatic naman para wala na tayong problemahin. It's a family car. Hindi natin kailangan ma-speed na yan. So, ayan. Nagbabalak bumili. Ito, 12-seater ito. Sa front muna. Ayan, sa front. Ayan. Yung front niya, automatic. Ayan. Leatherette, tapos ito parang parang fabric siya. So nagpatahi tayo sa RL ng leatherette na seat cover. Pag lumabas yun at ikakabit, kasama din sa panibagong vlog natin. Yan, yung itsura niya. Tapos ito lang storage nandito. Tapos ito na yung dash. Sa Innova, nabubuksan pa to eh. Meron pang parang pinto dyan, pero this time ito wala. Yan, malaki yung kanyang cup holder and other stuff. Pwedeng lagyan ng payong. Tapos dito, okay, this is the second row. Ito, tatlo din. Ito yung piko na yun, 4. So para may idea kayo kung ano itsura niyan sa loob. So syempre, para lang ito sa mga wala pang idea, yung mga may van na alam nyo na to. Hindi nyo na nga kailangan panoorin tong video na to. Ang maganda dyan, meron din tayong mga chargers. Ayan, meron dyan sa side. Ito sa kabila. Yun, meron din. Ayan, may mga power outlet tayo para yung mga kids kung gusto mag-charge. Yun. Hindi ko na na-check yun sa likod kung meron. At dito naman sa labas, mga regular bulbs pa to, hindi pa to LED. Backing light, flasher, and park light, ito, tsaka stop light, yan. Hindi pa yan LED. Ang LED lang yan is this third brake light. Ito. Yan lang yata LED dyan eh. Other than that, wala eh. Dito naman sa harap, ganun din eh. H4 yung ating bombilya. Yan. H4 yan. Yung fog lamps, H16. Hindi ako nagkakamali. Ito lang ang ang LED dyan, yung DRL nya. Then itong park light and flashers, normal na na bombilya pa yan. O yan guys. Ang nagustuhan ko lang dito, ang laki ng ng window.
pagka nasa loob ka, kitang-kita mo yung nasa labas. So, hindi ka parang tight space, no? Ito naman, malaki to. Tapos, meron ka pang extra na maliit para kita mo ilalim mo. Yan, pakita ko sa inyo, guys. Sasabi ko, yan. Yan, pag nasa loob tayo, ang laki, oh. Pero mo, kita mo yung dito. Kasi manubela. Usually, andito yung mga, bintana. But, for this model, for this unit, yan, nandito sa banda. Yung Staria, ganun din, eh. Medyo malapit na sa paa mo yung mirror o yung window. Yan, kaya kita mo. Kitang-kita mo na yan, tapos nakikita mo pa yung baba sa side mo. So kung yung coverage ng pagtingin mo around, medyo mas malaki, hindi claustrophobic yung dating na mas malaki ang blind spot. So eto, kita mo lahat. Halos. O yan. Automatic, ganyan lang yan. Park, reverse, neutral. Tapos pagka gusto mo ng mag-engine brake ka, kakambyo mo lang to ng pa-left, tapos minus plus dun sa cambio. Ang lang dito is manual pa rin itong aircon natin. Hindi ko alam sa ibang variant, yung mas mahal na variant nito. For this model, yan lang tayo. Di-dial pa rin. Nasanay ako sa Strada tsaka Montero. Puro digital, and then nakikita mo kung anong temperature. Ito hindi mo makikita yung temperature. Ang makikita mo lang dito is outside temperature. Nandyan yan. Traction control, meron tayo. Ayan, meron tayong traction control. And charger. Yan, meron din tayo ng charger port. Pero ito hindi na to kasama. Inano ko na lang yan. Akin yan, personal yan. And this one, itong phone holder natin, yan, akin din yan. Kinabit ko lang yan dyan. Then cup holders, yan, meron dito. Meron din sa halos sa gitna, and then sa side. Yan. Pagdating naman dito sa center console, yan, may cup holders din, dalawa. And then you can open this. Makikita mo malalim yung lalagyan na yan. So, okay naman yan. Marami tayong gamit na mailalagay dyan. Ayun lang, guys. Handbrake is manual. Ganyan pa rin. Conventional na handbrake. Ito, mga controls. Mga normal. Na nakikita nyo, lalagyan ng shades or gamit. Or whatever. Ito, yan. Ito, ceiling lights. Nandyan din. Then yan ang itsura niya. From the driver's seat. Then guys, meron siyang manual na bintana. Kabilaan yan. So, pwede mong mabuksan yung bintana na yan. Ayan, tulad ng sinabi ko, kabilaan, meron din dito. Ayan. So, nabubuksan yan aside from na ibababa mo yung window. So, ito, inintay pa natin mag-settle yung tint ng 3 days para lumapat yung tint ng maayos. So 3 days yan natin inintay bago natin pwedeng ibaba yung window. Etong namang tint, kasama na yan nung binili. Mamimili ka na lang kung dark tint, medium tint, or light tint. Yung pinili ko kasi is medium tint lang. Ayaw naman natin ng dark kasi napakadilim nun. Hindi hindi advisable yun. Lalo pagka umuulan na tapos gabi, wala ka na makita sa labas. So far guys, ito pa lang yung masishare ko sa inyo about our Grandia GL. Do watch out for more vlogs. If you like the video, don't forget to like and subscribe sa channel ko. And also follow me on my Facebook page. Nakalagay sa description ng video na to kung saan nyo ako mapafollow. Alright? Okay, God bless and hanggang dito na lang. See you again on the next video. Bye bye!